Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko noong mga sandaling iyon. Nagkanda halo-halo ang mga damdamin sa kaloob-looban ng patay ko ng puso. Unti-unting nalusaw ang kilabot at kumulo ang galit. Ngunit katakataka rin kinakalabit ng pananabik. Gusto ko siyang patayin. Gusto kong iganti si Tatay Iñigo. Gusto kong pagbayaran niya ang paglaki ko sa isang kasumpasumpang buhay ng walang mga magulang. Pero katakatakang gusto ko rin siyang yakapin. Gusto kong umiyak sa kanyang harapan at gusto kong isumbong sa kanya ang lahat. Pilit nila akong tinatanong pero hindi talaga ako nagsasalita. Tulala lang ako nakatitig sa mga matang nakatingin din pabalik sa akin. Hindi ko mabasa ang pinapahiwatig ng mga matang iyon. Napakabanayad kasi ng tingin niya sa akin. Ibang-iba sa mga galit na tingin ng mga tao at vampira sa paligid. Ilang minuto pa ay tuluyan na nila akong iginapos. Sigurado akong dinasalang lubid na abaka ang pinangtali sa akin kasi hindi ko iyon magawang tanggalin. Pagkatapos maigapos ay sinimulan na nila akong kaladkarin. Hinila nila ako papunta roon sa daang tumatago sa talahiban hanggang sa matanaw ko na lang ang isang luma at malaking bahay. Hinila nila ako papunta sa may likuran tsaka ikinulong sa isang kwartong walang mga bintana. Doon daw muna ako habang pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin nila sa akin. Isiniksik ko ang sarili sa isang sulok ng maliit na silid. Sinusubukang pakalamahin ng kaloobang naninibago sa mga damdaming bigla-bigla nilang sumambulat sa akin. Mga damdaming dapat hindi na nararamdaman ng malamig kong puso. Pinipilit maiwaglit sa isipan ang mga mata ng tinatawag nilang Apo Sulag. Inaalala ang mga paliwanag sa akin ni na Tio Jeco at Celeste. Isang makapangyarihang vampira ang lola ko. Subalit sa halip na dugo, emosyon ang hinihigop niya mula sa mga tao. At kaya rin niyang pakialaman ng damdamin ng ibang taong nasa kanyang paligid. Hindi ko man sigurado noon kung ano ang ginawa niya sa mga taong nakita ko. Alam ko namang siya ang dahilan kung bakit walang puknat ang pagtawa ng mga yon. Sa madaling sabi, maaaring hinuhulog niya ako sa kanyang patibong. Napahawak na lamang ako sa sentido nang makita ko sa isip ko ang dati kong buhay. Ang pagmamalupit ni Lola Lucita, ang pang-aalila niya sa akin, ang pambababoy niya sa akin sa ngalan ng pera sa kabila ng naging kapansanan ko. Ang kawalan niya ng amor sa akin na sarili niyang apo. Kita ko ang mga mata niyang puno ng di makatuwirang pagkamuhi sa akin. Mga matang ibang-iba sa banayad na tingin ni Lola Sulag. Ngunit, hindi ako pwedeng magpadaig. Kailangang mangibabaw ang galit ko sa kanya. Kinamumuhian ko si Apo Sulag. Kailangan kong maiganti si Tatay Iñigo. Kailangan niyang pagbayaran ng pagdurusang dinalas ko sa kamay ni Lola Lucita. Hindi ko napigil na mapahiyaw ng malakas sa loob ng maliit na silid. Hiyaw na hindi lang basta sigaw ng isang dalaga, kundi atungal ng isang halimaw. Sumigaw ako ng sumigaw, hanggang sa tuluyan ko nang mapakalma ang sarili ko. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong masunod ang plano. Hindi ko alam kung ilang oras na akong natutulog sa maliit na kwarto. Nang biglang bumukas ang pinto nito, agad akong nagmulat ng mga mata at nakita akong nakatayo sa labas, si Apo Sulag. Ganoon pa rin, nakabako at sinusuportahan ng isang kahoy na sungkod ang kanyang katawan. Sandali akong napaisip kung bakit nagkaganaw ng anyo ng isang makapangyarihang immortal tulad niya. Hindi ba dapat kagaya rin siya namin ni na Tio Jeco at Celeste na hindi tumatanda? Kumusta? Aking apo. Hindi nakalagpas sa pandinig ko ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Tipong nagpipigil ng iyak ko anumang damdamin. Kung ganon, nakilala pala niya ako. Pero, paano? Isang tanong na agad ding nasagot. Kamukhang-kamukha mo ang iyong nanay na si Leonora. Ang pinagkaiba lamang siguro ay ang pagkamaputla ng iyong balat at ang matang nakuha mo sa anak ko. Sumingit ang nakabibinging katahimikan sa pagitan naming dalawa. Bagamat alam kong dinig niya ang kumukulong galit sa kalooban ko. Pagkamuhing, ramdam kong unti-unti na namang kumakalma ng labag sa kagustuhan ko. Napipikon na ako sa kapangyarihan ng uklubang kaharap. Hanggang sa napahawak na lamang ako ng marahan sa isang sentido.
nang biglang kumislap sa alaala ko ang mga sabi ni Celeste. Mara, kumalma ka kapag kaharap mo na si Apo Sulag. Pigilan mo ang galit mo. Siguro nga, maaaring kakalma ang pagkamuhi sa kalooban mo ng hindi mo gusto. Pero huwag kang mainis. Maaari mo siyang sumbatan. Maaari mo siyang bulyawan. Pero huwag kang tuluyang mawala sa sarili. Magbabago ang damdamin mo, pero huwag mong kakalimutan ang pakay mo. Ang maging malapit sa kanya. Tandaan mong hindi pa tatalab ang kapangyarihan mo sa kanya sa ngayon. Kailangan mong hintayin ang tuluyan niyang panghihina. Huwag mong kalilimutan itong mga habilin ko, Mara. Ikaw lang ang makakapagbigay ng katarungan kay Inigo at sa sarili mo. Napapikit ako at tuluyang napadiin ang mga daliri sa magkabilang sentido. Umaalingaw sa isip ko ang boses ng nooy may sakit na dalaga. Napatiim ang aking mga pangil, tsaka mahinang napaangil. Muling napadilat nang maramdaman ang pagtapik ng babae sa ulo ko. At doon din, bigla na lamang gumaan ang kalooban ko. Mabilis kong ibinaksi ang kanyang palad, tsaka umatras pabalik sa sulok nang hindi nag-aalis ng tingin. Bakit? Bakit mo pinatay ang ama ko? Hindi ko na napigil na bulyawan si Apo Sulag. Kita ko nagtaas ang magkabila niyang kilay, bago muling naging banayad ang kanyang muka. Kita kong ipiniid niya ang isang kamay sa kanyang dibdib. Balik tanong niya sa akin. Galit ka ba sa akin dahil diyan, Apo? Iyan ba ang dahilan ng kumukulong pagkamuhi sa kalooban mo? Iyan ba ang ginamit mong sandalan upang tanggapin ang bago mong buhay sa dilim? Pinutol ko ang kanyang pagsasalita. Tuloy-tuloy ko siyang binulyawang wag niya akong bilugin. Alam kong nagagawa niyang pakialaman ng mga damdamin ko. Alam kong sinusubukan lang niyang iwasan ng mga tanong ko. At alinman sa mga iyon ay hindi ko hahayaang magpaluhod sa akin sa kanyang harapan. Dahil sa iyo, lumaki akong walang mga magulang. Dahil sa iyo, lumaki ako sa poder ng isang kasumpa-sumpang nilalang. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa iyo niyan. Pero hindi ko iyan pasisinungalingan. Ngunit hindi ko rin sasang-ayunan. Hahayaan kong ikaw ang tumuklas sa buong katotohanan. Mahal kong Apo. Sinapak ko na magkabilang kamao ang kahoy na sahig. Tsaka nagpakawala ng isa pang napakalakas na atungal. Nangungulila sa pakiramdam ng mga luha sa mga mata. Napagtanto ko tuloy na, siguro, iyon nga ang saysay kung bakit may mga luha ang mga tao. Iyon ang butil-butil na mga damdaming kailangan mailabas sa ating kalooban. Siguro, iyon ang paraan upang mabawasan ng bigat ang ating mga puso. Isang bagay na labis kong hinahanap-hanap noong sandaling iyon. Bagamat alam kong ipinagkait na sa akin sa habang panahon. Ito ba ang kabayaran ng pagiging immortal? Niyakap niya ako at hinalikan sa noo. Sa muli ay gumaan na naman ang pakiramdam ko ng hindi ko gusto. Pagkatapos, tinitigan ako ng malalambot niyang mga mata. Isang titig na hindi pamilyar sa akin. Hindi ito kagaya ng namumuhing mga mata ni Lola Lucita o ng nahahabag na tingin ng tindera sa palengke. Hindi ko alam kung ano iyon, pero ramdam kong gusto ko ang titig na iyon. Namalayan ko na lang ang pagsara ng pinto. Mag-isa na lang ako ulit sa kwarto. Nanumbalik ang pagkulo ng galit sa kalooban ko. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Paulit-ulit kong pinagsasapak ang sahig habang paulit-ulit na nagpapakawala ng malalakas na tungal. Pilit inaalala ang pakay ko roon. Pilit isinasaksak sa isip ang mga habili ni Celeste at ang atas ni Tio Diego. Pilit isinasantabi ang kakaibang pakiramdam ko sa vampirang alam kong maaaring pinapakialaman ng damdamin ko. Kumusta? Bati sa akin ng isang lalaking vampira nang buksan nito ang pinto. Hindi ako pwede magkamali. Siya mismo yung umatake sa akin nang binalak kong pasukin ng daan sa talahiban. Kung ganun, ikaw pala ang anak ni Kuya Inigo. Anong pangalan mo? Tsaka, paano ka nakarating dito? Ang layo ng lugar niyo sa bundok na to ah. Kuya? Anong sinasabi mong kuya? Oo. Nakalimutan ko magpakilala. Ako si Riego, bunsong kapatid ni Inigo. Ang totoo, may isa pa akong kuya na si Diego. Pero hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Bakit walang nabanggit si Tio Diego tungkol sa isang ito? Isa pa, kung titignan ay mas bata pa itong Riego sa akin. Sa tansya ko ay mga 15 anyos lamang ang binata. Ibig sabihin,
15 anyos pa lamang nang mamatay ang mortal niyang katawan bago sumibol ang kanyang dugong vampira. Mara ang pangalan ko, pahayag ko sa kanya. Ginitian niya ako, tsaka nagsabing napakarami raw niyang gustong ikwento at sabihin sa akin. Pero mahigpit na bilin ng kanyang ina na wag magsalita. Hayaan daw akong tuklasin ang mga bagay-bagay. Marami din silang gustong itanong sa akin, ngunit mas pipiliin na rin nila ang parehong paraan. Walang sapilitan. Tinititigan ko lang ang nagsasalitang lalaki. Wala akong maramdamang galit o pagkamuhi sa kanya. Siguro dahil maaaring wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni tatay. Gayunpaman, hindi pa rin ako kumibo matapos kong sabihin ang pangalan ko. Ayoko magpakakampante. Kaya naman, nagtaka ako nang ipinag-utos niya sa isang tauhan na tanggalin ang nakagapos sa aking dinasalang lubid. Sinabi pa niyang utos daw iyon ng kanyang ina. Hayaan lang daw ako maglibot-libot sa paligid. Bagamat mahigpit niyang bilin. Huwag ka nang mananakit o papatay ulit ng sinumang tao sa tribong ito, Mara. May kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng mga vampira sa lugar na ito. Kung nagugutom ka, may mga baryo sa kanluran at hilagang bahagi ng bulubundukong ito. Doon kami karaniwang nakakakuha ng pagkain. Sabihin mo, malamig at walang paggalang kong salita. Anong ginawa sa akin ng inyong Apo Sulag? Bakit nagbabago ang damdamin ko sa tuwing naririyan siya? Tumitig sa mga mata ko ang lalaki, tsaka ngumiti. Sagot niya, Kaya niyang higupin at pakialaman ng damdamin ng iba, tao man o hindi. Subalit, siguro, mga 18 taon na rin mula nang manumpa siyang hihigop lang ng masasamang damdamin, gaya ng galit at lungkot. Kaya yung mga nakita mong tumatawang mga tao, yun na lang ang kaya nilang ipakitang damdamin. Matapos sila mismong humiling sa aming apo. Nalito ako. Kung masasamang damdamin lang ang pinapakialam ng huklubang iyon, bakit gumagaan ang pakiramdam ko sa kanyang harapan? Naunang lumabas si Riego sa pinagkulungan sa akin. Sumalubong sa akin ang paggabi ng langit at ang malamig na ihip ng hangin sa bundok. Sinundan ko siya at pumasok kami sa malaking bahay. Itinuro niya sa akin ang silid na hindi naman gaanong kalakihan. Iyon daw ang magiging kwarto ko habang naroroon pa ako sa kanila. Wala rin iyong mga bintana, ngunit may maayos na tulugan. Sa mga sumunod na gabi, linggo at buwan, ay nakibagay ako sa kanila. Tahimik lang ako, ngunit matamang nagmamasid. Medyo malaki-laki rin pala ang tribong iyon at marami-rami rin ang mga tao. Payak, ngunit masagana ang kanilang pamumuhay. Kaya nilang manatili sa gitna ng bundok nang hindi nakikiugnay sa ibang mga pamayanan dahil kumpleto ang kanilang mga pangangailangan. Napakataba kasi ng mga lupain doon at may malapit pang ilog sa bandang hilaga. Mabubuti rin ang mga tao kaya halos wala kang makikitang nag-aaway. Kamangha-mangharing isiping nagawang mamuhay ng mga tao at vampira ng mapayapa. Di ko nga lang madalas na nakikita si Lola dahil palagi itong nagpapahinga sa kanyang silid. Hindi raw maganda ang pakiramdam. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit pinatay ni Lola Sulag si Tatay Inigo. At hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi sinabi sa akin ng tiyuhin ko na hindi naman pala ang bahay sa gubat ang kanilang totoong kinalakhan, kundi ang mismong tribo sa bundok. Isang gabi, naisip kong maglibot-libot ng medyo malayo sa tribo. Bumaba ako ng bundok at tumahak pa hilaga. Binaybay ko ang gilid ng rumaragas ang ilog. Nilalasap ang sariwang hangin habang pinagmamasdan ng mga naglalarong batang usa. Sinusubukan kong lumapit sa isa sa kanila, ngunit mabilis itong tumatakbo palayo sa akin. Sinundan ko siya ng tingin at napansin ko ang isang napakalaking puno na may butas sa gitna. Kinutuban ako. Pinuntahan ko ang punong iyon at napansing mas malaki pa pala ito sa malapitan. Siguro, kakailanganin pa ng lagpas 10 tao para lang mayakap ito paikot. Ang butas naman sa katawan nito ay kasya ang isang tao kung papasok. Kaya naman, pumasok nga ako sa butas na iyon at binaybay ang medyo masikip na lagusan. Ilang hakbang lang, narating ko na ang loob ng puno. At nagulantang ako nang makita ang isang nakapintang larawan.
ni Tatay Inigo. Katabi ang isang malaking banga